Hello, welcome to His Life City Church YouTube channel. We are a church that loves God, makes disciples, and impacts our world. Let's give our best as we worship God and listen to His Word because we believe that His Word is able to transform us. So let's open our hearts as we allow the Holy Spirit to minister to us. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord.
story. You hold it all together. God of my present, God of my future. You are my story. You hold it all together. God of my present, God of my future. You are my story. You hold it all together. God of my present, God of my future. You are my story. You hold it all together. And I believe that I will see the goodness of the Lord. And I'm confident I see His change. Your faithfulness remains. Your faithfulness, your faithfulness. Oh, it remains. You are the Alpha and you're Omega. You're in the middle. You hold, oh, we declare it. You are the Alpha and you're Omega. You're in the middle. You hold it all. You are the Alpha and you're Omega. You're in the middle. You hold it all together. You are the Alpha and you're Omega. You're in the middle. You hold it all together. You hold it all together. I'm confident I see Him change. Your faithfulness remains. Your faithfulness remains. Your faithfulness remains. Blessed Sunday Church. Let's give God our best, amen. Clap those hands for Jesus. Hallelujah. Buhay na aking taglay, ikaw ang siyang nagbigay sa isay.
husay. Likha mong lahat ng mga bagay, sa'yo ang papuri. Likha mo ang langit at lupa, walang kabantay ang iyong halaga. Hari ng kalawakan, ikaw, sa'yo ang papuri. Ako'y buhay at sa'yo ang buhay ko. Dahil kay Jesus ako'y buhay. Sa kanyang dugo, kalayaan ko'y naglaan. Hawak niya ako sa kanyang kamay. Nang dahil kay Jesus, bawat araw ay ganda. Kailan may pupurihin ka, aawitan kailanman. Ngayon ako'y buhay. Bawat araw ay kay ganda. Kailan may pupurihin ka, aawitan kailanman. Ngayon ako'y buhay. Sabay-sabay! Dahil kay Jesus ako'y sa kanyang dugo. Hawak niya ako sa kanyang kamay. Dahil kay Jesus, dahil kay Jesus ako'y buhay. Sa kanyang dugo, kalayaan ko'y dagdag. Hawak niya ako sa kanyang kamay. Dahil kay Jesus ako'y buhay. Purihin ikaw ngayon. Wait po natin dahil sa'yo. Nang dahil sa'yo, 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 Jesus. Sa'yo, 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 Jesus. Sa'yo, 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 Jesus. Ako'y buhay. Dahil sa'yo, 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 Jesus. Sa'yo, 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 Jesus. Sa'yo, 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 Jesus. Ako'y buhay. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Maaari po bang anyayahan lahat na itaas yung kanilang mga kamay sa Panginoon? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po na nandirito po kami, Panginoon. Na malaya po kami na itaas ang aming mga kamay sa inyo. Malaya po kami makapagpuri at awitan ka, Panginoon, sa lugar pong ito. Nais po namin na mapurihan ka, mapangiti ka po namin, Lord God, ngayong oras na to. Mahal ka po namin, Panginoon. Naalay po namin lahat sa inyo.
pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sugdunang biyaya mo. Walang salang manunod
Salamat po, O Diyos, aming Ama. Ito po ang aming sama-samang panalangin ngayong umaga. Magliwanag ka po sa aming mga buhay. Dahil ang mga liwanag po ng sanlibutan ay mandaraya. Ang liwanag po ng sanlibutan ay binubulag kami sa katotohanan. Maging ang liwanag ng aming mga sarili ay naliligaw kami. Subalit salamat, O Diyos, dahil ang liwanag mo ay nagdadala ng kalayaan sa aming mga buhay. Ang liwanag mo ay nagdadala ng kagalingan sa bawat isa sa amin. Ang liwanag mo, O Diyos, ang nagbibigay ng tagumpay, ng kagalakan, ng pag-asa. Salamat po, O Diyos. Maghari ka at magliwanag sa aming mga. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ibigay sa Diyos ang pinakamabuting palakpak. Ibigay sa Diyos ang masigabong palakpak, ang mainit na pagsamba. Come on, church, give God praise. We are here to worship God. Raise those hands and give Him the best clap offering this morning. Oh, we bless you, God. We give you praise, Lord. You are worthy, you are deserving. We enthrone you, God. Oh, Rabasatrahanderebese. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po, Diyos, aming Ama. Dalangin po namin, pagpalain niyo ang inyong salita. Patuloy niyo po kaming akayin sa landas ng inyong katwiran. Ang inyong pong banal na spirito ang siyang mangusap sa amin. Patuloy po kaming hubugin sa larawan ng aming Panginoong Yesus. Dalangin po namin, buksan niyo ang aming mga puso, ang aming mga pandinig. Patuloy po kaming matuto sa inyo. Pagpalain niyo po ang inyong lingkod. Itayo mo po siya sa likuran ng banal na krus ni Kristo. Sa lugar pong ito, walang ibang matanghal, maluwalhati at mapurihan, kundi kayo lamang. Dahil karapat dapat ka po ng lahat ng ito. Sa inyo po ang papuri, sa inyong pagsamba. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, palakpan natin ang Panginoon. Come on, give God praise. Hallelujah! Thank you, Jesus. Oh, you are good, God. You're good. Salamat po, Diyos. Amen. Praise God. Lahat po na excited ngayong umaga, magsabi ng Amen. Ang lahat po na naniniwalang may gagawin ng Diyos, magsabi ng Amen. At pakisabi po sa inyong katabi, humanda ka. Hinahanap ka ni Lord. Sige po, pwede na po tayong maupo. Praise God. At this point po, gusto kong magtanong ng mabilisan lamang po pagkaupo natin. Sino po dito yung katabi nila, yung kanilang asawa? Pwede po bang magtaas ng kamay? Yan, talagang very proud yung kuya doon. No? Sige po, wag po kayo maya. Itaas niyo po yung mga kamay. Yan. Alright, praise God. No, kasi po sa first celebration, there are about 60% of the entire congregation that are married couple. Kanina po sa second celebration, there are about 20 to 25%. Ngayon parang nasa 40 lang. Ganun pa po, meron po akong ipapakiusap sa inyo. Pwede po bang pagmasdan nyo yung katabi nyo, yung asawa nyo, at hanapin nyo kung nandiyan pa yung katangiang una mong inibig sa kanya. Parang yung tawa mo, wala na. Okay? Kung wala na po, huwag kayong malulungkot dahil ganyan talaga ang buhay. Okay? Ano man yan, ang lahat ay nagbabago. Sabi nga po sa isang artikulo na aking nabasa mula sa isang aklat, ang sabi po doon, may 10 bagay na palaging nagbabago. There are 10 things that will always change. Una po, the world that we know. Yung mundo na ating alam, ibang-iba na po ang mundo natin ngayon kumpara 20 years ago or some 30 years ago. No, sobrang ang laki na po ng itinanda ng ating mundo. Nagbabago din daw po yung mga technology that we utilize every day. Sino po dito ang katulad ko umabot doon sa mga panahon na kapag nagpa-plancha, kailangan magpabaga ng uling, tapos ilalagay sa plantsyang bakal, tapos papaypayan, tapos gagamit pa ng dahon ng... Di ba? So, nandun na kayo. Pero ang technology po ngayon, ang plancha ay di kuryente na. At minsan, wireless pa. O eto na, meron pang with steam.
So pabago-bago talaga yung ating technology. Nagbago na rin po yung price of goods and services. Sino po dito yung inabutan yung ang pamasahe sa jeepney 25 centavos? O, diba? May mga ilang kasing edad nila. Sino po dito yung umabot na yung soft drinks, no, yung Press Gusto, ganun din ang presyo? Si Tita Joyce yan, di ba, kuya? Ganun soft drinks. So, ngayon po wala nang mabibili sa presyong yan. Ay, pabago-bago. At nagbabago din po yung mga emosyon at damdamin ng mga tao. Gusto ngayon, bukas hindi na. Mahal ngayon, hindi na. People in general, they change. Kahit po yung nature's beauty, yung magagandang kabundukan, ngayon panot na, di ba? Yung malalawak na karagatan, ngayon yung iba ni-reclaim na. So, kahit po yung kagandahan ng kalikasan, nagbabago. Kahit po yung season. No? Dito sa Pilipinas, dati meron lang tayong 2 season. Tag-ulan, tag-araw. Ngayon, 4 na po. No, 4 na yung season natin. Merong tag-init, tsaka sobrang init. Merong tag-ulan, at sobrang ulan. Ay, kahit po yung panahon, nagbabago. Kahit po yung weather nagbabago din. Unpredictable na nga yung weather ngayon. Di ba? Ang alam natin dati, ang summer hanggang April lang, May. Tapos pagdating ng June, tag-ulan na. Ngayon, Pasko na, umuulan pa rin. Meron nga tayong kakilala dahil nakita niya makulimlim sa labas. So, jumaform siya ng jacket. Pagdating niya sa lakad niya, mataas ng araw. No? Pero hindi niya hinubad. Kasi tiis ganda. So, sa totoo lang po, everything around us are subject to change and eventually will fade. Sometimes through death or sometimes through the year. Pero ito pong mabuting balita. I know someone that will never ever change. He is the same today, yesterday, and tomorrow. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Ngayon pong umaga, allow me to share with you. Last week, I shared with you a message which we entitled, ano po yung title ng message last week? Hope in God's faithfulness. Mamag-asa tayo sa katapatan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay tapat siya na magbibigay kapahingahan. Tapat siya na magkakaloob ng lahat ng ating pangailangan. At tapat siya na magpapatawad. Ngayon po umaga, let's talk about rejoice in God's steadfastness. The steadfast love of the Lord never ceases. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Ang ibig sabihin po ng steadfast sa wikang Tagalog ay hindi nagmamaliw. Aralin po natin yung salitang steadfast mula po sa aklat ng Talakahulugan. Ang ibig sabihin daw po ng steadfast ay to be firmly fixed and not subject to change. Ibig sabihin daw po, firm siya at hindi siya nagbabago. To be firm in belief and determination. No? Ang firm po is al dente. Al dente determinaciones. Ay, yun daw po yung steadfast. To be loyal and faithful. Matapat at tapat. To be immovable is to be unyielding and incapable of being moved or diverted. Tanong, meron po ba kayong kilalang taong ganon ang mga katangian? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, muntik ka na. Well, ano naman po sinasabi ng Biblia patungkol sa salitang steadfast? What does steadfastness mean biblically? According to dictionary.com, steadfast means to be fixed or firm in direction or purpose unwaveringly. Yun daw pong salitang steadfast nanggaling sa salitang Grego na kesed. Ang pronunciation daw po niyan ay kesed. Alam niyo po yung kesed? Yung mga asawa natin kapag wala nang ginagawa, tapos na maglaba, magluto, kesed na alam mo. Kesed from the Hebrew word which is referring to God's devout loving kindness, mercy,
faithfulness at the very core of His character and action. Yun daw pong kised, yun ang tumutukoy dun sa pinakakaibuturan ng likas ng katangian ng Diyos at ng kanyang mga gawa ay yung debotong pagmamahal, kagandahang loob at katapatan. In short, ang Diyos po hindi nagmamaliw. God is steadfast. At dahil ang Diyos hindi siya nagmamaliw, pwede ho tayong magalak sa katotohanan yun. We can rejoice in the fact that God is steadfast. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kung ang Diyos po ay steadfast, yung kanyang pagmamahal ay steadfast din. Hindi ito natitinag, mananatili itong tapat, mabait, magpakailanman. Basahin po natin Deuteronomy 7 verse 9 from the Classic Amplified Bible. Sabi po dito, know, alamin, recognize, kilalanin, and understand, unawain, therefore, kung magkagayon, that the Lord your God, He is God. The faithful God who keeps covenant and steadfast love and mercy. Ang Diyos daw po, yung kanyang pagmamahal, iniaalay niya yung uri ng pagmamahal na hindi natitinag, hindi nagmamaliw, dun sa mga taong nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kautusan. Hanggang dun sa 1,000 saling lahi ng taong yon. Sabi po na Lamentation chapter 3, verse 21 to 23, but this I recall, and therefore have I hope and expectation. Sabi niya, ito yung aking naalala, kung kaya nga't nagkaroon ako ng pag-asa, at ito ang aking inaasam. Verse 22, it is because of the Lord's mercy and loving kindness that we are not consumed, because His tender compassion fail not. Di ba, totoo naman? Na kaya lang talaga tayo nandito, kaya lang tayo nakakapagpatuloy, kasi mabait lang ang Diyos. Wala naman pong pasado sa atin. Wala naman pong kwalipikado sa atin. Tayong lahat, palsipikado. Pero mabuti lang ang Diyos. Kaya nga ho sabi ng Biblia, dahil mabuti ang Diyos, hindi tayo natitinag. Kaya sabi po ng verse 23, yung kabutihan daw ng Diyos, they are new every morning. Great and abundant is your stability and faithfulness. No? Napakatapat po ng Diyos. Sino po dito ang pwede magsabi na kung gaano na kayo katagal sa inyong pagiging Kristiyano, kahit minsan hindi pa kayo pinabayaan ng Panginoon? Ako po, I would always say, pagmasdan niyo po ako, mukha po ba akong napabayaan? Kasi po, ang aking tatay na nasa langit, hindi niya ako pinabayaan. Hindi niya ako ginutom. Come on, palakpan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. So, 3 bagay po ang gusto kong ibahagi sa atin ngayon na pwede nating ikagalak kasi ang ating Diyos ay hindi nagmamaliw. Ano po itong 3 bagay ng Diyos na pwede po nating ikagalak? Una po, yung kanyang pagmamahal. His love is steadfast. Ang kanyang pagmamahal ay hindi nagmamaliw. Sino po dito ang ramdam nyo, mahal kayo ng Diyos? Naniniwala kayo, mahal kayo ng Diyos? Sino po dito yung magkaminsan pakiramdam mo, hindi mo deserve ang pagmamahal ng Diyos? At dahil doon, dahil feeling mo hindi mo deserve, minsan lumalayo ka rin. Diba? We have to understand po na si Lord consistent siya. Dahil consistent si Lord, steadfast siya. At kapag sinabi niyang mahal niya tayo, wala tayong pwedeng gawin para mabawasan yung pagmamahal niya sa atin. Or wala tayong pwedeng gawin para dagdagan yung pagmamahal niya sa atin. Pag sinabi ng Diyos na mahal niya tayo, at yun ay hindi magmamaliw. Amen. Amen. Sa totoo lang po, God's love for you and for me is undeserved, unchanging, and steadfast. Wala naman po talagang karapat-dapat sa atin. Pero yun lang po ang nakakakilig sa Diyos madalas. Kung sino yung hindi karapat-dapat, kung sino yung kulang,
kung sino yung pakiramdam niya, hindi siya mamahalin. Yun ang mga sobrang minamahal ng Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Yung pagmamahal po ng Diyos, unlike dun sa pagmamahal na alam ng marami sa atin, kasi po ngayon yung salitang love, masyado na pong gasgas, di ba? We have used and abused yung salitang love. Napakarami ng category ng love. Napakarami ng definition ng love. Kaya pag sinabing love, sinabi ng asawa mo sa iyo, I love you. Tapos maya-maya makikita mo yung asawa mo, hawak niya yung tuta niyo, sabi niya doon sa tuta niyo, I love you, babe. Ay, parang lang ba yung pagmamahal doon sa tuta at sa asawa? Tapos pag nagda-drive ng kotse, I love my wheels. Di ba? Gasgas na po yung salitang pagmamahal. Pero alam niyo po, ang pagmamahal ng Diyos, constant, steadfast. Sa lahat ng panahon, hindi siya nagbabago. Mananatili siyang magmamahal sa bawat isa sa atin. Amen? Praise God. As sabi po ng Jeremiah 33 or 31 verse 3, the Lord has appeared of old to me, saying, yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. Sa totoo lang po, yung mahalin natin ang Diyos, hindi naman galing sa atin yun. Even the desire to love God is a grace from God which He put in our heart para mahalin natin ang Diyos. Sa katunayan, yung pong pagnanasa nating lumapit sa Diyos, kahit yun, hindi galing sa atin. Mabuti lang ang Diyos at yung kabutihan na yun, yun ang nagmamagneto sa atin, bumabato-balani sa atin para lumapit tayo sa Diyos. Di po ba sabi ng Biblia, let the goodness of the Lord lead you towards repentance. Kasi mabuti lang siya. At yung kabutihan na yun, bahagi yun ng kanyang pagmamahal sa atin na hindi nagbabago. Ang kagandahan po nito, wala pa tayong ginawa, hindi pa tayo ipinanganak, hindi ka pa nga pinapangarap ng magulang mo, pero ang Diyos may plano na siya sa iyo at minahal ka na niya. That's how great the love of God for us. Amen? Hindi kasabi po ng Biblia, even before the foundation of the world were laid, He has already a plan for you. May plano na ang Diyos para sa iyo. Ganun kadakila ang pagmamahal ng Diyos. We can rejoice on that because His love is steadfast. Pangalawa po, His nature is steadfast. Yung likas daw po ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Pwede po tayong magalak sa katotohanan ang ating Diyos ay hindi nagbabago, hindi magbabago, at hindi pabago-bago. Amen. Hindi po nakadepende sa panahon ang likas ng Diyos. Buti na lang po ang Diyos wala siyang bad hair day. O kaya, buti na lang ang Diyos He doesn't wake up on the wrong side of the bed. Napagising niya, wala ako sa mood kayo, lahat ng lalapit sa akin, papatayin ko. Buti na lang, hindi ganun si Lord. Di ba? Kaya nga pasalamat tayo, magalak tayo, dahil yung likas ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Nagpapatawad siya noon, magpapatawad siya ngayon. Gumawa siya ng himala noon, gagawa siya ng himala ngayon. Nagpagaling siya noon, magpapagaling siya ngayon. That's how consistent, that's how steadfast the nature of God. Sa totoo lang po, ang panahon natin ay napakabilis. Parang kailan lang pinagdiriwang natin ng 2023, ngayon papasok na tayo ng 2024. At sa katunayan po, hindi ako magtataka kung ilan sa inyo may mga tinanggap kayong regalo at itinabi nyo muna. No? Marami pa akong ginagamit, tatabi ko muna to. Tapos sa kakatabi mo, mayroon ng bago. Yung sa'yo hindi mo nagamit, luma na. Kasi may bago na. Pero huwag po kayo mag-alala. Kahit luma yan, brand new pa rin. Old stock lang. Meron po akong maliit na kwento. Sino po dito gusto ng maliit na kwento? Maliit lang po. Pag lumalaki na putulin natin.
Meron doon po isang bar na pinasikat because they have an extra attraction. At yung attraction po ng bar na to, yung servidora nila ay isang pusa na nakasombrerong itim. Itong pusa pong ito, syempre dahil nagsiserve siya ng drink sa mga table, naglalakad siya ng dalawang paa at nakasombrero siya. So, ito pong bar na ito ay sumikat dahil sa pusang nakasombrero at nagsiserve ng drink sa mga table. One time po, merong isang customer, out of curiosity, nagpunta po siya, gusto niya makita yung pusa na nakasombrero at nagsiserve ng drinks. Kaya lang, ito pong customer na to, dinala niya yung kanyang hamster pet. Alam niyo po ano yung hamster pet? Yun po ay sosyal na daga. Nung makita ng pusa yung sosyal na daga, nawala sa kanyang pagkapusa ang pusa. Sa totoo lang po, kahit naman yung tao, di ba? Pwede siyang magkunwari sa panlabas, pero yung natural niya minsan lumalabas pa rin. Pero ang Diyos hindi po siya ganun. Listen, Malachi chapter 3 verse 6 from the Classic Amplified Bible. Sabi po dito, for I am the Lord, I do not change. Amen. Kaya ho, ang Diyos, hindi siya apektado ng mga nangyayari sa atin. Ang Diyos, hindi nagbabago yung likas niya. Ang Diyos, mapagpatawad, mapagmahal, mahaba ang pasensya. That's the nature of God. Amen? Yung Diyos po ng lumang tipan ay nagkatawang tao sa bagong tipan. Yung Diyos sa bagong tipan ay taglay din niya ang likas na katangian ng Diyos ng lumang tipan. Kaya yung lahat ng himala, kapangyarihan, kabanalan, kalwalatihan ng Diyos ng lumang tipan, taglay ng Diyos ng bagong tipan. What am I saying? Okay? Si Jesus po, ang sabi ng Biblia, Hebrews 13 verse 8 from the Passion Translation, Jesus, the Anointed One, is always the same. Yesterday, today, and forever. Amen? Yan po si Jesus. Yung Jesus ng bagong tipan, yun pa rin yung Jesus natin ngayon. Andiyan pa po ba kayo? Alam niyo po anong likas ni Jesus? Si Jesus na-invite siya sa kasalan. At habang nandun siya, sabi ng punong abala, kinukulang sila ng alak, makukurilyulo. At alam niyo po si Jesus, bagaman sinabihan siya ng kanyang nanay, but out of concern, anong ginawa ni Jesus? He made a miracle. First time ever sa kasalan. Yung po bang nagpapakasal, lumapit sila at humingi ng tulong kay Jesus? Hindi. Si Lord, minsan kahit hindi ka humingi, pero pag alam niya kung ano yung pinagdadaanan mo, He is concerned enough to do a miracle for you. Amen. Yung bulag na pinagaling niya, hindi isa, hindi dalawa. Yung may ketong na pinagaling niya. Alam niyo po, He is steadfast in His nature. Kung ang Diyos daw po parang sibuyas at babalatan mo siya, layer by layer by layer, hanggang sa makarating ka dun sa pinaka-core, it will prove that God is constant. He is steadfast sa kanyang pagmamahal, sa kanyang katapatan, at sa kanyang pagpapatawad. Amen. Come on. Come on. Kaya ho, pwede ho tayo magsaya. Pwede tayo magpuri. Kasi ang Diyos natin, hindi siya pabago-bago. Hindi siya magbabago. Amen. Ang kanyang pagmamahal, steadfast. Ang kanyang katangian, ang kanyang likas, steadfast. At pangatlo po, I like this at dito po ako magtatapos. His presence is steadfast. Ang kanyang presensya ay hindi nagmamaliw. Bagaman magkaminsan sinasabi natin, Pastor, hindi ko maramdaman ang presensya ng Diyos. Ibig ba sabihin nun, umalis ang Diyos? Hindi. Okay? Probably tayo ang umalis or lumayo, kaya hindi natin siya ramdam. Pero ang presensya po ng Diyos, hindi niya tinatanggal sa atin. Okay? I remember there was this story about the Indian culture. Sa mga Indian po, kapag ang batang lalaki ay umaabot ng 12 years old, meron po silang tinatawag na rite of passageway. No? Yung
Kultura po nila yon na kung saan yung 12-year-old na binatilyo, dadalhin po nila sa gubat at kailangan niyang magstay doon ng buong magdamag para patunayan na siya ay sanang binata. So ito pong 12-year-old nito, iniwan po siya sa gubat. At nung iwanan ho siya doon, habang nagtatakip silim, unti-unti po siyang kinakapitan ng takot dahil mag-isa na lang siya. Kung ano-anong imahinasyon na naglaro sa kanyang kaisipan. Nang tuluyan ng dumilim sa gubat, lalo na ho siyang natakot. At sa kalagitnaan ng hating gabi, nung magpasimula na niyang marinig ang iba't ibang huni ng mga hayop sa gubat, hindi na po siya mapakali. Korotong, korotong. Oh, karotong. Pinagpawisan po yung bata. Namutla. At sabi niya, sana mag-umaga na, sana matapos na ang gabing ito. For the entire night, yun ang pinakamahabang gabi ng batang ito. Natakot po ba siya? Kung paanong natakot kayo, natakot din siya. Kaya kulang na lang hilain niya mga oras para mag-umaga na. Nung nagsimula pong magbukang liwayway, at pumapasok na ang liwanag sa kagubatan, meron siyang nakitang anino mula sa malayo. At pamilyar sa kanya yung anino. Nang tuluyang magliwanag ang buong kagubatan, nung matas ng sikat ng araw, nakita niya yung anino, hindi lang pamilyar sa kanya, kundi yun ay anino ng kanyang ama who was standing there the whole night watching for his protection. Amen. Ang presensya ng Diyos hindi nagmamaliw. Tatanungin ko po kayo, nawawala po ba ang haring araw kapag ang langit ay madilim? Kapag may bagyo at galit ang panahon, nawawala po ba ang araw? Kapag madilim ang mga ulap sa pisngi ng langit, nawawala po ba ang araw? Simula nang ilagay ng Diyos ang araw dun sa kalangitan, hanggang sa ating panahon, nandun pa rin ang araw. Hindi siya nawawala. Maaring may panahon na bumabagyo at matatakpan siya, pero hindi siya nawawala. Maaring iikot ang planeta na ating tinatayuan at tatalikod tayo sa araw, pero hindi siya nawawala. Andiyan pa po ba kayo? Let me tell you this. The presence of God is constant and steadfast. Whatever our situation, those situations will not dictate if God is there or not. He is there. Maaring tumalikod tayo, maaring lumayo tayo, pero ang Diyos nandun siya. Hindi niya tayo iniwan o pinabayaan man. The presence of God is steadfast. Sabi po ng Deuteronomy 31 verses 6 and 8, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. Sana lang po nabasa ito ng batang Indiano, no? Para hindi siya natakot dun sa mga narinig niyang tunog. Korotong, korotong. Shhh. Hey! Ano po sabi ng salita ng Diyos? Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Amen. Amen. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ng verse 8, the Lord Himself, gusto ko po yun. The Lord Himself goes before you and will be with you. Alam po, magkaminsan, bagaman ang Diyos ay nagpapadala ng mga propeta, ng mga anghel, ng mga padrino, ng mga ambahador, pero madalas mas gusto ng Diyos na siya mismo ang sumama sa atin. Kasi gusto niyang ingatan ang kanyang mga anak. Sabi po diyan, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. So do not be afraid. Do not be discouraged. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka daw matakot. Sabihin mo sa katabi mo,
Amen? Kahit ano pa yung marinig mo sa paligid mo, kahit magdilim ang mundo na ginagalawan natin, alam natin ang Diyos, nandyan lang siya. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Amen. Amen. Joshua chapter 1, verse 5. I like this. No one will be able to stand against you all the days of your life. Sabi ko, Lord, gusto ko po ito, inaangkin ko to. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses. Alam niyo po anong ibig sabihin nito? As I was with Moses. In a sense, sinasabi niya, as I was with Abraham, as I was with Isaac, as I was with Jacob, as I was with Ruth. Ibig sabihin, ang Diyos natin, constant siya. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iiwanan. Come on! Come on! As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Dagdag po ng manunulat ng Hebreo pangkat 13, talatang 5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, nor will I forsake you. Konteksto lang po, bakit pag wala kang pera, nakakalimutan mo ang Diyos? O hindi, pag may pera ka, nakakalimutan mo ang Diyos. Pag wala kang pera, napapasa Diyos ka. Lord! Sino po dito ang may walang pera? Magtaas ng kamay ang mga walang pera. Ayaw niyong umamin? Lord, yung pong mga walang pera, i-bless niyo po sila. Okay? Magtatanong po ako ulit, sino po yung walang pera? Magtaas ng kamay. O, dumami. So, ibig sabihin po, yung hindi nagtaas ng kamay, may pera. Tama? So, yung hindi po nagtaas ng kamay, yung nagtaas po, pakibigyan niyo. Pakinggan niyo po ako. Sabi dito, ingatan natin ang ating sarili mula sa pagmamahal sa mga material na bagay. Kasi ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Ang punto po, kapag kasama mo si Lord, lahat ng kailangan mo, ibibigay niya. Amen? If we have God, we have everything. If we have Jesus, lahat ng kailangan natin, meron tayo. Sabihin po natin, praise God. Sabihin po natin, praise God. Praise God indeed, because our God is steadfast, immovable, and He does not change. He's the same today, yesterday, and forever. We can rejoice on the fact that God is steadfast. His love is steadfast. His nature is steadfast. Yun po ang Diyos natin. Amen. And the best part, His presence is steadfast. We do not deserve it. We did not do anything to earn it. And yet, because He is steadfast, He will always be there for us. Hindi nagmamaliw ang kanyang pagmamahal, ang kanyang likas, at ang kanyang presensya. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. O Diyos, aming Ama, pinagpapala ka po namin at tinadakila. Salamat po, O Diyos, dahil kilala nyo ang bawat isa sa amin. Alam nyo ang kalalagayan ng aming mga puso. At magkaminsan, O Diyos, kailangan naming marinig na hindi ka nagmamaliw. Mananatili kang matatag, matibay, at ipaglalaban nyo kami. Salamat po sa inyong pagmamahal. Bagaman hindi kami karapat-dapat, minahal mo kami nung kami makasalanan pa. Salamat po dahil ang lahat ng ipinangako ng Diyos Ama ay tinutupad ninyo. Salamat po. Dahil kahit magkaminsan dinadaya kami ng aming pakiramdam na para bang napakalayo ninyo. Pero ang totoo, hindi kayo nagmamaliw. Nandyan lang kayo. Tulungan niyo po kaming magbalik sa inyo. Lumapit muli at maramdaman namin na dakila ang iyong katapatan. Maramdaman namin
ng iyong kabutihan ay hindi nagmamaliw. Ito ay sariwa tuwing umaga. Salamat po. Banal na Espiritu, katagpuin niyo po ang bawat isa sa amin sa oras na ito. At sa personal na paraan, akbayan niyo po kami, hagkan niyo kami, at ibulong niyo sa aming mga puso that everything will be all right. And you will make all things beautiful in your time. Tayo pong lahat ay tumayo. Sambahin po natin ang Panginoon. And we just raise our hands to God right now. Sige po, sambahin natin ang Diyos. Thank you, Jesus. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, and new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, and new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sige po, itas natin ang ating mga kamay. Sambahin natin ang Diyos. Ipagpasalamat natin ang kanyang katapatan. Great is thy faithfulness. O Lord, great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. O Diyos, aming Ama, ito po ang aming pag-asa. Ito po ang aming kagalakan. Dakila ang iyong katapatan. Hindi ka nagmamaliw. Ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ang pagpapatawad mo ay mananatili magpakailanman. At hindi niyo po kami iiwan, O Diyos. Dalangin ko po, katukin niyo ang puso ng bawat isa sa amin sa oras na ito. Tulungan niyo po kaming sumuko sa inyo. Dahil alam namin, O Diyos, kayo at wala nang iba. Kayo lang ang totoong nakakaalam ng mabuti para sa aming mga buhay. Habang pong ang lahat ay nakayuko at nakapikit, gusto ko pong buksan ang altar para sa bawat isa na nagnanais manumbalik sa Diyos. Marahil, tumalikod ka ng lamig, pakiramdam mo, iniwan ka ng Diyos. Sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, hindi siya umalis, hindi ka iniwan, at hinihintay kanyang magbalik. Gustong iparamdam sa iyo ng Diyos ang kanyang presensya, kanyang pagpapatawad, ang kanyang pagmamahal. At kung yan po ang nais nyo, nais kong samahan kayo sa simpleng panalangin. Tayo pong lahat ay umukot, manalangin, sabihin natin ng ganitong panalangin. Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok ko si Jesus bilang aking Diyos at personal na tagapagligtas. Patawarin niyo po ako. Umaamin ako na ako ay ligaw, wasak, makasalanan. Simula sa araw na ito, isasandal ko ang aking pagtitiwala sa lahat ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo.
Salamat po sa kapatawaran, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. At lalong higit, O Diyos, sa pag-ampun ninyo sa akin bilang inyong anak at pagsusulat ng aking pangalan sa aklat ng buhay. Simula po ngayong araw, susunod ako sa inyo, mamahalin ko kayo, paglilingkuran ko kayo. Salamat po, O Diyos, sa inyong pong papuri, sa inyong pagsamba. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Amen. Ang lahat po ng nagagalak ngayong umaga dahil alam nila na ang kanilang Diyos ay hindi nagmamaliw, ay magsabi ng Amen. Come on, palakpan po natin ang Panginoon. Praise God. Raise your hands. I would like to bless you with the word of prayer. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious with you. The Lord bless you with His steadfast love. The Lord bless you with His steadfast nature. The Lord bless you with His steadfast presence. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And all God's people will say, Amen and Amen. Magandang umaga po, and God bless.